Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang kandidatura ni ex-Senator Ping Lacson bilang senador ngayong 2025. Kasi napabilang na siya sa listahan ng Marcos admin lineup na i-proclaim na siya. Kaya lang dito sa Inquirer.net na balita ngayon, ito ang title: Lacson to run as independent in 2025 senatorial elections. Okay? So, ano ang ibig sabihin nito? Parang dumidistansya siya sa Marcos administration, na-proclaim na siya. Ito, so, binigyan niya ng paglilinaw, gumawa siya ng statement. Sabi niya, I am running as an independent candidate, not being a member of a political party. Very clear. Wala siyang partido na dinala o nagdadala sa kanya, independent siya. However, the former senator, sinabi niya na guest candidate siya ng Nationalist People's Coalition. So, ang Nationalist People's Coalition, ito yung grupo ni ex-Senator Vicente Soto. Yun ang nakipag-alyansa sa Partido Federal ng Pangulong Marcos, lakas CMD ni Congressman Romualdez at ang Nacionalista Party ng mga Bilyar nakipag-alyansa. So dahil guest candidate siya ng NPC, yung NPC, alyansa ng Marcos administration, kaya napabilang siya sa slate. Kaya lang, very clear ito, sabi niya, I am running as an independent, not a member of any political party. So, ano ang ibig sabihin nito? Over the years, minanmanan ko ang career, both sa PNP and sa pagiging senador, political career ni Ping Lacson. Believe ako sa karakter ni Senator Ping Lacson. Noong nakaraang eleksyon, although Marcos sa aking binotohan, ang next candidate ko is Ping Lacson. He is a man of character. Kaya sinasabi ko ito kasi nakikita ko na kung manalo man siya na senador at mapabilang sa administrasyon, hindi siya magpapahawak sa leeg. May napanood akong interview sa kanya ng ANC ba ito? Pinky Web, CNN. Ni-interview siya. So, ngayon, na nakapag-decide na siya na tumakbo, nawalan na daw siya yung anxiety, na bawasan na yung kanyang stress. Kasi, it takes a major decision. Kasi, yung nakapahinga siya ng mga ilang taon, stressless yung buhay niya. Ngayon, papasok na naman siya sa politika. So, yun na, tinanong siya ano ang pwede niyang maitulong. Ang maitulong pa rin niya is sa budget. Dito ako bumilib ng todo kay Senator Ping Lacson dahil ayaw niya ng pork barrel. I think dalawa lang silang senador na nung uso pa ang pork barrel, hindi siya tumatanggap ng pork barrel. Dalawa sila ni former Senator Miriam Defensor Santiago. So, pagdating sa budget, yan po ang focus ni Senator Ping Lacson. Binubusisi ang budget, tinitignan maigi
na walang mga pork barrel o walang mga unprogram. Kaya, I believe mananalo itong si Lacson. Sa tingin ko mananalo siya at pagdating na nandyan na siya sa Senado, next Congress, huwag magkumpiyansa ang administrasyon kasi hindi nila, yung pagtakbo niya as an independent, may minsay na siyang pinapaabot. Yes, makipag-alyansa ako sa Marcos administration para sa kabutihan ng bayan, which is correct. Ganyan din ang stand ni Senator Pimentel yung critical opposition o constructive kung para sa kabutihan ng bansa, why not? Sabi ni Senator Pimentel, we want this administration to succeed. Kasi kung magtagumpay ang administrasyong ito, ang taong bayan ang makikinabang. So, that's very good of Senator Pimentel. Ganyan din ang nakikita ko kay Senator Lacson. Guest candidate siya ng administration dahil sa Nationalist People's Coalition. Kaya lang, pagdating na sa kapakanan ng bayan, uunahin niya ang kapakanan ng bayan. Yan po ang ibig sabihin niya. Itutuloy niya yung dati niyang advocacy na yung pera ng taong bayan magastos sa tamang paraan. So, parehas sila ng adhikain ni Mayor Benji Magalong ng Baguio City, good governance. So, I don't know, parang walang balita, natatakbo si Mayor Benji Magalong as senador. So, I think tatapusin niya yung pangatlong term niya sa Baguio City as mayor. Okay na rin yun. Kaya lang, we need leaders, political leaders, kagaya nitong si Mayor Magalong, Senator Ping Lacson. I have one experience, first-hand experience ko kay Senator Lacson. Noong mga 2008 siguro, na-assign ako sa Philippine Military Academy. So every Saturday, merong parade in review. Mga kadete, magparada, napakagandang panoorin. So may mga bisita. So bago magsimula yung parade in review, napag-alaman na si Senator Ping Lacson nandun. Kaya lang, nasa tabi-tabi lang. Nakaupo lang, nakatayo doon sa mga pine trees na manunood ng parada. So, nag-report yung isang sundalo sa amin, nasa stage kami, nandyan si Senator Ping Lacson. So, pinatigil mo na, hindi start yung parade review. So, pinapuntahan. Sir, pwede ba umakyat kayo doon para makaupo ng maayos? Ganun. Kasi, ano siya I don't know kung active senator siya noon or hindi ko alam kung active senator ba sa 2008. Kaya lang, 4-star general, ex-PNP chief, PNP graduate, tapos senador. So, binigyan siya ng courtesy. Pinapakyat. Alam mo yung sabi niya, thank you very much, sabi niya, for the offer, but okay na ako dito. Dito lang kami manood sa aking mga Hindi siya umakyat. Yun po ang una kong pagbilib kay Senator Lacson na hindi siya yung tao na naghahanap ba ng atensyon, simple, naka-t-shirt lang daw siya, nakamaong lang Hindi ko na rin siya nakita, kaya lang, yun ang report ng aming mga tauhan. So, doon mo makikita ang karakter ni Senator Ping Lacson. So, good luck sa candidacy ni Senator. Isa pa ang nakita ko, bumilib ako kay Senator Lacson. Noong kampanya, noong 2022, presidential candidate siya. Maraming umatake sa karakter ni Bongbong Marcos Jr. Itong si Senator Lacson, halos wala akong narinig na character assassination galing sa kanya towards candidate Bongbong Marcos. Naging professional siya, focus lang siya sa mga issues,
hindi katulad yung iba na sinisiraan. So, sabi ko, ito, kailangan natin itong mga leaders na ganito na, ano lang, may character, integrity. He's a real PMA graduate, ano? Character, integrity, loyalty, courage. Yan po ang Senator Ping Lacson.